tayo sa Lab 1.4 or Lab 004, Basic Serial Connection Configuration. Okay, let's start. Number 1 is use CDP to discover which interfaces are used to connect the routers and switches. Okay, magsimula tayo dito sa sa ating switch gamit para makita natin kung ano yung mga neighbors niya, yung mga nakakonect sa kanya. Gagamit tayo ng SHCDP or show CDP neighbors. So, nakita dito si R1. Ayan. So, punta naman tayo sa R1. So, ganun din. And SHCDP name. So, dito nakikita si switch 1. Pero parang may kulang. Kasi si R1 is nakakonect din siya sa R2. Pero hindi nakikita sa R2. So, ano kaya yung problema? Dito is, nakikita naman natin na connected naman si R1 and R2. Tingnan natin yung mga interface natin. SHIP int BR. Okay. As we can see, yung serial 0 is naka-administratively down. So, i-up natin yun. Para magawa yan, punta tayo sa conft int s0 no shut tsaka exit. Yan. So, SHIP int BR natin. Wait lang. Do SHIP int BR. So, naka-up na yung natin. Ating hindi siya administrative down. Check muna natin dito. Ganun din sa R2. Up din natin. Conft int s0 no shut exit natin. Do SHIP up na yung serial 0. Tignan natin dito sa R1 kasi kanina parang naka-down naka-down kasi parang delay lang yun. So up na din dito sa serial 0. Nag-delay lang kanina. Ayan. So number 2 is identify which end of the serial cable attaching R1 and R2 is DC in, which is DTE. So dito sa dalawang router, alamin natin kung ano yung DCE dyan and DTE. Para malaman yun, nasa tayo, configuration, and gawin natin SHConf S0 to SHConf S0. Dito sa router 1, napag-alaman natin na yung DCE ay yung R1. So sa R2, do SHConf S0. So DTE siya dito. R2 is DTE. So dito sa number 3, set the clock rate on the DCE end to 64 KB per second. So sa R1 yon, R1 yung DCE natin. So punta tayo sa int s0 clock rate. So set natin sa 64,000. So okay na yon. So number 4, set the IP addresses of the serial interfaces of R1 and R2 to 192.168.0.1/24 and 192.168.0.2/24 respectively. Okay, unahin natin yung R1, set natin yung IP address na 192.168.0.1/24. So nandito na tayo sa int s0 sa R1. So pwede na natin siya iset IP at 192.168.0.1. Let me check. Okay, yung /24 can be converted into 255.255.0. Yan, subnetting. Okay, enter natin. And so tingnan natin ng ating interface IP int BR. Hindi, SH pala. SH.
So, int 0, yung nakaset na yung clock rate natin, nakaset na rin yung IP address. So, punta naman tayo sa R2 para ma-set yung IP address na 192.168.0.2/24. Punta lang tayo sa int S0, IP add 192.168.0.2, 255.255.255.0, and so, since nandito lang tayo sa R2, itingnan natin si R1. Fast forward lang natin. Ping 192.168.0.1. So, yun. Success rate is 100%. So, yun lang naman sa lab 004.